Naranasan mo na bang magpagamot sa mga huwad ng manggagamot o albularyo? Paano kung ang nalapitan mong albularyo ay isa palang aswang? Subalit dito mo ipinagkatiwala ang buhay ng iyong ama. Sa palagay mo, kaibigan, mababawi mo pa ba siya? Halina't ating alamin ang karanasang ibinahagi ng isa nating kababayan na nagkamali ng nilapitang manggagamot. Sa pag-aakalang ito ang makakatulong sa kanyang kinaharap na problema, namuntikan namang ikapahamak ng kanyang pinakamamahal na ama. Taong 1978, Malinaw, Aklan. Noong mga panahong ito ay kasalukuyan ako nagtatrabaho sa pamilihang bayan ng aming lalawigan bilang kargador ng mga gulay, isda at karne. At tawagin na lang po ninyo ako sa pangalan kong Romano. Simple at payak lang po ang aming pamumuhay. Maaga po akong naulila sa ina. Halos 10 taong gulang pa lamang ako nang pumanaw si Inay Landa, dala ng karamdamang hindi natukoy ng itay. Dahil sa pangyayaring iyon ay itinaguyod akong mag-isa ng itay Tony. Halos siya na rin ang tumayong ama't ina ko noong aking kamusmusan. Kung kaya naman na ipangako ko sa aking sarili na kahit ano pa man ang mangyari, aalagaan ko ang aking ama sa abot ng aking makakaya. Salat man kami sa yaman at mga bagay na temporal, ngunit puno naman ako ng pagmamahal para sa aking ama. Noong mga panahong ito, kalakbay, ay ginugol ko ang aking oras sa pagtatrabaho at pautay-utay ako nag-ipon ng pera para sa magandang kinabukasan namin ni Itay. Habang ang ama ko naman ay wala ring humpay sa paghahanap buhay sa bukid, na kung minsan ay nakikigapas rin ito ng palay sa sakahan ni Mang Juanito. Ayon sa tatay ko, kalakbay, kahit may maliit kaming sakahan, mainam pa rin daw ang magdoble sikap para matugunan ang aming mga pangangailangan sa araw-araw. Gusto ko sanang pigilan ng aking ama at hikayatin itong magpahinga na lang sa bahay at ako na lang ang maghahanap buhay sa aming dalawa. Subalit ayon kay Itay, kalakbay, hindi raw siya sanay na walang ginagawa sa maghapon at lalo raw siya nanghihina kung titigil ito sa trabaho. Dagdag pa nito na mas malakas pa raw siya sa isang kalabaw, kung kaya naman hindi ko na lang ito kinontra sa mga bagay na gusto niyang gawin. Para sa isang anak ay normal lang naman ang mag-alala ako sa aking magulang, lalo pa nga at kaming dalawa na lang ang magkaramay sa buhay. Sa paglipas ng mga araw, aaminin kong hindi rin ako mapakali kapag nasa pamilihang bayan ako ng Malinaw dito sa aming lalawigan habang nagtatrabaho. Iyon naman ay dahil sa pag-aalala ko sa aking ama, lalo pa nga at sa edad na 61 ng Itay Tony, ay marapat lang na nasa bahay na lang ito. Gayunpaman ang palaging ginigiit ng tatay ko, ay malakas pa siya at kaya niya pa magtrabaho. Pero ang totoo, kalakbay, ay iniiwasan lang ng aking ama na maging pabigat siya sa akin, kung kaya ayaw nitong manahimik sa aming pamamahay. Kung minsan tuloy nakakagalitan ako ng amo ko sa palengke kapag mali-mali ang mga ikinikilos ko sa trabaho. Pero gayunpaman pasalamat pa rin ako dahil mabait si Mang Totoy at nauunawaan ko naman ang kanyang pagiging estrikto sa aking trabaho. Romano, iho, hindi naman sa nagagalit ako sa iyo, pero may isang bagay lang akong hihilingin sa iyo. Kung maaari sana kapag oras ng trabaho mo sa akin, sana ay mag-focus ka rito. Alam kong nag-aalala ka para sa iyong ama, lalo pa nga at may edad na si Mang Tony. Pero ang trabaho ay trabaho. Ang pag-asenso ng tindahan ko ay pag-asenso mo rin. Ika nga, iho, ang problema sa bahay hindi dapat dinadala sa oras ng trabaho. Magkakasunod na paliwanag ni Mang Totoy. Hindi naglaon na tumango na lang ako sa mga paalala at payo ng amo ko. At nagpatuloy lang ako sa mga ginagawa kong trabaho sa palengke. Halos sinasalansan ko ng maayos ang mga paninda naming gulay ni Mang Totoy na labis naman itong ikinatuwa. Sa totoo lang po, kalakbay, hindi naman madamot ang amo ko sa mga pagkain. At sa katunayan, bukod sa ibinibigay nitong pera, ay may pabaon pa itong isang supot ng gulay na siya ko namang iniuuwi sa aming pamamahay. Ika nga ay kumpletos rekados na ito at lulutuin na lang. Sa ganitong paraan lang umiikot ang buhay ko sa maghapon. At gagawin ko ang lahat para mapabuti ang kinaharap namin ng Itay Tony
sa hamon ng buhay. Basta wala lang magkakasakit sa aming dalawa at iyon ay isang malaking biyaya na sa amin ng Diyos, higit pa sa mga bagay na temporal. Itay, hindi ko na po ba talaga kayo mapipigilan sa mga bagay na ginagawa ninyo sa araw-araw? Wag ho sana kayong magagalit o sasama ang loob ninyo sa akin dahil kalusugan lang po ninyo ang inaalala ko. Magkasunod kong tanong at paliwanag. Ano ka ba naman, Romano anak? Ang lakas-lakas ko pa at kaya ko pa namang gumapas ng palay sa sakahan natin at kay Mang Juanito. Kaya ikaw anak, intindihin mo lang ang trabaho mo sa palengke at huwag mong alalahanin ng tatay. Huwag ka rin mag-alala anak. Kapag hindi ko na kaya magtrabaho, sasabihin ko sa iyo kaagad. Magkasunod na tugon at paliwanag ng Itay Tony sa akin. Gayunpaman ay inintindi ko na lamang ang mga sinabi ng aking ama bilang pagsang-ayon at respeto na rin. Ngunit sa bawat araw na lumilipas, hindi ko talaga maiwasan na mag-alala para sa aking ama. Subalit gaya ng sinabi ni Itay, gayon din ang naririnig ko kay Mang Totoy, kung kaya naman hinayaan ko na lang na umukol sa akin ng pagkakataon. Hindi naglaon ay nagdagdag ng bagong tagagapas si Mang Juanito sa taniman nito ng palay na pawang tagakapis. Ayon sa mga kasama ng tatay ko, kakilala raw iyon ng nasabing may-ari. Bukod pa riyan ay dumadating lang daw iyon tuwing buwan ng anihan na Mang Amadeo ang ngalan. Noong una ko itong masilayan kalakbay, medyo nahihiwagaan ako kay Mang Amadeo, gayon din ang aming mga kababaryo. Sabi nila kahina-hinala raw ang kilos ng matanda, lalo pa nga at napakatahimik nitong tao. At mahilig magmasid sa paligid ng aming baryo na tila ba kinikilala ang mga tao. Bagamang kay Mang Juanito tumutuloy ang nasabing matanda, kilala namang mabait at matulungin sa aming baryo ang may-ari ng malawak na sakahan. Kung kaya naman hindi ko na binigyan ng masamang dahilan ang pagdating sa aming baryo ni Mang Amadeo. Lumipas pa ang mga araw ay nagpatuloy lang ako sa aking kinagis ng trabaho sa palengke, ang pagiging kargador ng mga gulay, isda at karneng ibinebenta ni Mang Totoy. Hanggang isang araw bigla kong nakasalubong si Mang Amadeo at laking gulat ko nang batiin ako nito. Aaminin kong natuwa ako dahil sa kabila ng pagiging tahimik nito ay nangingilala rin pala ito ng tao. Iho, magandang araw sa iyo. Ikaw ba yung anak ni Tony? Diretsahan tanong ni Mang Amadeo. Ako nga po, Manong Amadeo. May problema po ba sa tatay ko? Patanong kong tugon. Wala naman iho. Natutuwa nga ako sa inyong mag-ama at napakasipag ninyong magtrabahong dalawa. Tama nga si Juanito na pinalaki ka ng maayos at may respeto kayo sa kapwa ng inyong ama. Giit pang paliwanag ni Mang Amadeo. Dagdag pa nito sa akin kalakbay na huwag daw akong mag-atubiling lumapit sa kanya kapag kailangan ko raw ng tulong. Tumango naman ako sa mga alok at paalala ni Mang Amadeo sa akin. Ngunit ewan ko ba, sa bawat araw na nakikita ko ang matandang dayo sa aming baryo, ay naging magaan ang loob ko dito. Kung kaya naman ang usisahin ko si Mang Juanito, dito ko lang napag-alaman na hindi pala ordinaryong tao si Mang Amadeo. Sa katunayan ay hindi paggagapas ng palay ang ipinunta ng nasabing matanda sa aming baryo. Dahil ang totoo niya ay galang albularyo daw ito na pumapas lang ng mga aswang. Gayunpaman ay napatunganga na lang ako sa mga ipinaliwanag ni Mang Juanito at nawala ang mga agam-agam sa aking isipan. Noong una kasi iniisip kong sa kabila ng pagiging tahimik nito at sa mga pailalim nitong tingin, inakala kong aswang si Mang Amadeo. Ngunit nagkamali ako dahil isa pala itong mabagsik na albularyong gala sa buong Kabisayaan. Ayon pa kay Mang Juanito, kulang ang mga daliri ko sa kamay at paa sa dami ng pinaslang na aswang ni Mang Amadeo na hindi gumagamit ng kahit ano pa mang sandata. Dagdag pa nito sa akin ay pawang mga buhay na salita lang ang ginagamit ng matandang albularyo na nasa panig ng kanan ng ginagamit nito sa kanyang mga kalaban. Kung kaya naman ang kausapin ko si Itay Tony, ay halos nabigla rin ito sa aking mga inihayag at ayon sa tatay ko, hindi niya raw alam na albularyo ang kanyang kasamaan sa trabaho. Dahil ang tangi lang alam ni Itay, isa lang itong ordinaryong tagagapas ng palay. Anak,
Kanino mo naman nalaman na albularyong gala si Amadeo? Sa totoo lang kasi wala akong ideya sa pagkatao ng kaibigan ni Mang Juanito. Diretsa ang tanong at paliwanag ni Itay Tony. Itay, kay Mang Juanito ko po mismo nalaman ng lahat nang usasain ko ito tungkol sa mga bagay-bagay sa pagkatao ni Mang Amadeo. Akala ko nga po, Itay, ay may lahing aswang ang matandang iyon dahil sa pailalim nitong tingin sa mga tao. Magkasunod kong paliwanag. Tumango naman si Itay Tony sa aking mga ipinaliwanag. At ayon rito, maigi na raw ang may kapitbahay kaming albularyo kaysa aswang. Hindi kasi lingid sa aking ama na noong mga nagdaang dekada, marami daw talagang mga dayong aswang sa aming lalawigan. Sa katunayan, ang halos lahat ng aswang na dumadayo sa Aklan ay galing rin sa iba't ibang rehiyon ng Kabisayaan. Dagdag pa ng aking ama na kung kami-kami lang sa baryo namin, sigurado itong walang nananahan na aswang sa amin. Pupwede pa sa labas ng aming baryo naglipa na ang mga galang aswang na pasimpleng sumasabay sa pamumuhay ng mga kababayan namin. Hanggang isang araw, kalakbay, nakasalubong kong muli si Mang Amadeo na may bitbit na bayong at tungkod. Ayon rito, papasyalan niya raw ang iba pa niyang kaibigan sa aming lalawigan. Subalit babalik raw siya makalipas ang 1 linggo. Sa puntong iyon ay tumango na lang ako at inintindi ko na lang ang bawat katagang binitiwan nito sa akin. Sa pag-alis ni Mang Amadeo ay may napabalita sa aming lugar na isang manggagamot na taga-kabilang baryo daw ang madalas dinadayo ng mga tao para magpagamot dito. Ayon pa sa sabi-sabi ng mga tao na mahusay raw ang matandang iyon. Ngunit makalipas lang ang ilang araw, namamatay rin daw ang pasyente nito sa hindi maipaliwanag na kadahilanan. Hindi naglaon, kalakbay, ay napaisip ako kasi matapos mapagaling ang mga tao, 1 hanggang 3 araw na totodas din ang mga iyon. Sa isip-isip ko, tila may mali sa mga ginagawa ng albularyong iyon sa kabilang baryo. Kaya pala sa tuwing mapapadaan ako sa nasabing baryo, halos kaliwat kanan ang mga nakaburol. Sa pagtaas naman ng aking kuryosidad, ay inalam ko ang mga bagay-bagay tungkol sa pagkakakilanlan ng nasabing albularyo. Ayon sa mga residente, ang nasabing manggagamot raw ay nakatira malapit sa paanan ng bundok at namumukod tangi daw ang lumang kubo nito roon na malayo sa mga kabahayan. Sa pagbagtas ko nga ng daan, madali ko namang nakita ang aking hinahanap dahil bukod sa nag-iisang kubo lang ito roon, ay napapalibutan pa ang bahay nito ng matataas na talahib. At bukod pa riyan ay may bakuran rin iyon na malawak. Gayunpaman napansin ko rin sa loob ng bakuran nito ang mga 5 umbok ng lupa na parabang may nakalagak sa mga ito. Sa pagmamasid ko nga sa labas ng pamamahay nito, hindi ko na napansin ang paglabas ng matandang manggagamot. Lalo pa nga na magsalita ito at magtanong ng ilang bagay tungkol sa aking pakay. Iyo, sino ka at ano ang pakay mo sa akin? Magpapagamot ka ba? Diretsa ang tanong ng matanda. Manong, hinahanap ko po yung albularyong kasama ninyo. Patanong kong tugon. Iyo, wala naman akong kasama rito. At ako lang ang albularyo sa baryong ito. Dagdag pang paliwanag ng matanda. Dahil naman sa aking mga narinig ay tumango na lang ako bilang pagsangayon. At inalam ko na rin kung ano-ano bang sakit ang kaya nitong pagalingin. Subalit ayon sa matandang lalaki namang Tomas ang ngalan, lahat daw ng sakit ay kaya nitong gawan ng lunas. Bukod pa riyan, kailangan raw manatili ng pasyente sa kanyang poder hanggang sa gumaling ito. Matapos naman ang pag-uusap naming iyon ng matanda kalakip ng nakalap kong impormasyon, masasabi kong tila may mali sa loob ng bakuran nito. Bukod pa riyan ay kahina-hinala rin ang mga kilos nito at iyan naman ay base lang sa aking naobserbahan. Kung kaya naman mapayapa akong nagpaalam rito upang umuwi na sa aming pamamahay. Bakit kaya nanlilisik ang mata ni Mang Tomas sa katirikan ng araw? Bulong kong tanong sa aking sarili habang papalayo sa bahay ng manggagamot. Pero ipinagkibit-balikat ko na lamang muna ang aking mga napuna sa bahay ng matandang iyon. At itinuon ko na lang rin ang aking sarili sa pagtatrabaho sa palengke. Habang ang Tatay Tony naman ay nagpatuloy rin sa kanyang mga nakagawian sa araw-araw. Makalipas pa ang mga buwan, kalakbay, ay laking pagtataka ko naman
dahil hindi ko na nasilayan pa si Mang Amadeo simula ng huling pag-uusap namin. Kung kaya naman ay inusisa akong muli sa Mang Juanito kung ano ba ang nangyari sa kanyang kaibigan, ngunit ang paliwanag nito sa akin ay, hayaan mo na lang si Amadeo, iho. At di ba sinabi ko na sa iyo na ang taong iyon ay Galang Albularyo? Malay mo sa mga susunod na araw, bigla na lang sumulpot sa ating baryo ang kaibigan ko. Kaya kung ako sa iyo, huwag mo nang isipin si Manong Amadeo mo. Magkasunod na paliwanag ni Mang Juanito. Hanggang isang araw ng Biyernes buwan ng Abril, 17 ng taong kasalukuyan. Napansin ko na lang na parang lulugulugo ang Tatay Tony na para bang may iniindang sakit sa katawan at laging balisa. Ngunit kapag tinatanong ko naman ito, ang palagi lang sagot nito sa akin ay okay lang daw siya. Magkagayon man para sa isang anak na kagaya ko, ay hindi ako kumbinsido sa sinasambit ng aking ama. Para sa akin kasi nakikita kong may iniinda ito sa loob ng kanyang katawan. At dahil malayo ang baryo namin sa ospital, minabuti ko munang ilapit ang tatay ko sa albularyo. Pero alam ba ninyo na si Mang Tomas kaagad ang sumagi sa aking isipan ng araw na iyon? Nag-aalangan man ako sa matandang albularyong iyon, subalit wala akong pagpipilian kundi dalhin rito ang aking ama. Gaya ng palaging sinasabi ng lolo ko noong nabubuhay pa ito, ipatingin muna sa manggagamot ang sino mang may sakit sa aming pamilya bago ito dalhin sa ospital. Kung kaya naman kagad akong dumayo ng kabilang baryo para ipatingin ang aking ama. Subalit nang makarating na kami roon sa pamamahay ni Mang Tomas Kalakbay, ay laking gulat ko na lang nang sabihin itong kailangan manatili roon ng aking ama ng mga 5 araw hanggang sa tuluyan na itong gumaling. Iho, ihiga mo muna ang iyong ama at ako na ang bahala sa kanya. Pwede mo naman siyang puntahan rito araw-araw pagkatapos ng trabaho mo para hindi naman siya mainip. Paalala ni Mang Tomas. Itay, narinig naman ninyo ang sabi ng albularyo. Kailangan raw po ninyong manatili rito ng 5 araw habang hindi pa natin natutukoy ang inyong sakit. Paliwanag ko sa aking itay. Sa puntong iyon ay sumang-ayon naman ang aking ama sa aking pasya. At ayon rito, pagkagaling ko raw sa palengke, daanan ko raw siya ng madalas. Tumango naman ako sa mga kahilingan ng aking ama at iyon naman talaga ang binabalak kong gawin. Maya-maya pa ay iniwan ko na ang aking ama sa pangangalaga ni Mang Tomas. At umaasa akong matutukoy nito ang karamdamang gumagambala sa katawan ng aking ama. Ngunit habang naglalakad ako palabas ng baryong iyon, ay may sumalubong sa akin na matandang lalaki. At ayon rito, mas makabubuti raw kung sa ospital ko na lang idiniretso ang tatay ko. Dahil sa sinabing iyon ng matanda, nagkaroon tuloy ako ng agam-agam sa aking isipan. At sa pakiwari ko, hindi ito pabor sa ginagawang panggagamot ni Mang Tomas. Sa bawat araw na dumaan Kalakbay, ay patuloy ako sa pagdalaw sa aking ama sa poder ng nasabing albularyo. Ayon pa sa matandang manggagamot Kalakbay, posible raw na binarang o kinulam ang aking ama kaya ito nang hihina. Gayunpaman ay nagtiwala pa rin ako sa kakayahan nito sa larangan ng panggagamot at pilit kong inaalis sa aking isipan ang mga negatibong bagay na gumugulo sa akin. Iho, ikaw ba yung anak ng pasyente ni Mang Tomas? Kung ako sa'yo, kunin mo na ang iyong ama kung ayaw mong matodas ang tatay mo. Tanong at paliwanag ng matandang lalaki na nakausap ko kamakailan lang. Sa puntong iyon ay napaisip naman ako sa tinura ng matandang lalaki. Kaya hanggang sa aming pamamahay ay daladala ko ang mga katagang binitiwan niyon sa akin. Sa pagtalikod naman ng araw sa kalupaan, ay tuluyan na naghari ang dilim sa paligid. Ngunit laking gulat ko nang may tumawag sa pangalan ng Itay Tony bandang 9:00 ng gabi. Tony, magandang gabi. Romano, nariyan ka ba? Sigaw nito habang kumakatok sa aming pamamahay. Tawag ni Mang Amadeo. Kayo po pala, Mang Amadeo. May sakit po si Itay Tony. Kaya ipinagkatiwala ko muna siya sa isang albularyo. Bati kong paliwanag. Ano? Ipinagkatiwala mo ang tatay mo sa isang taong hindi mo namang kaano-ano? Gulat na tanong ni Mang Amadeo. Kaya't noong gabi ring iyon, ay pinuntahan namin ni Mang Amadeo ang aking ama sa pamamahay ni Mang Tomas.
Subalit bahagya pa kaming napahinto sa nadaanan naming lamay. Kaya naman napabulong sa akin ng matandang kasama ko sabay wika ng, "Tignan mo ang mga taong ito, Romano. Nakakaawa sila dahil pinaglalamayan nila ang katawan ng isang puno ng saging." Mariing giit ni Mang Amadeo. Sa puntong iyon ay bigla naman akong napatunganga sa mga sinambit ni Mang Amadeo at nalunok ko pa ang sarili kong laway dulot ng hilakbot. Kasabay nito dumiretso na kami sa pamamahin ni Mang Tomas. Ngunit pagdating namin roon, nakita kong napahinto ang kasama ko. Sabay bumulong ito sa hangin bago kami pumasok sa bakuran ng albularyo. "O iho, bakit ka bumalik? Abay alanganing oras na. At sino naman itong kasama mo?" Gulat at mariing tanong ni Mang Tomas. "Mang Tomas, pasensya na po. Pero iuuwi ko na po ang tatay ko at doon ko na lang po siya aalagaan sa bahay." Giit kong paliwanag. "Abay natutulog pa ang ama mo, iyo. At bukas ka na lang bumalik. Wala ka bang tiwala sa akin?" Diretsahan tanong at paliwanag ni Mang Tomas. Laking gulat ko naman nang biglang sumagot si Mang Amadeo sa usapan naming dalawa ni Mang Tomas habang umiikot ang mata nito sa loob ng bakuran ng albularyo. Bukod pa riyan, nakita rin ito ang isang bagong hukay sa lupa na kasya sa sukat ng isang tao. "Tiwala ba ka mo, Tomas? Dapat lang na hindi ka pagkatiwalaan. Demonyo kang aswang ng albularyo. Romano, kunin mo na ang ama mo bago pa siya matodas ng taong ito." Mariing sambit ni Mang Amadeo. "Ano bang pinagsasasabi mo at sino ka bang matanda ka?" Gulat na tanong ni Mang Tomas. "Tumigil ka, Tomas. Kanina pa kita pinagbibigyang demonyo ka. Baka akala mo mangmang ang katulad ko. Marami-rami ka ng tinodas at inilibing sa loob ng iyong bakuran. Wala kang awa, demonyo ka. Pati mga kababaryo mo ginagawa mong gunggong at pinaglalamayan ang puno ng saging na ginawa mong aswang ka. Hindi ka lang isang paraduno na aswang, may dugo ka pang balbal. Akala mo yatang aswang ka habang buhay mong maitatago sa mga tao ang ginagawa mong panloloko. Wes, nagkakamali ka. Dahil malas mo lang at ako ang nakatapat mong demonyo ka. Ngayon ipapatikim ko sa iyo ang bagsik ni Amadeo." Magkakasunod na giit ng kasama kong albularyo. Sa mga narinig ni Mang Tomas, bigla itong dumistansya sa amin ni Mang Amadeo. At nakita ko rin nanlilisik ang mga mata nito kasabay ang paghahaba ng kuko at paglabas ng malaaas nitong dila. Sa paglingon nito sa kanyang pamamahay, tila alam na ng kasama ko na pupuntahan nito ang aking ama, kung kaya naman naging maaga pang kasama kong albularyo. Halos nakita ko rin bumuka ang bibig ni Mang Amadeo. Sabay inihip sa direksyon ng aswang na albularyo. Kung kaya naman biglang nanigas ang katawan yun habang nananatiling nakatayo na parang isang tuod na kahoy. Dahil sa bilis ng pangyayari, napalunok na lang ako ng sarili kong laway at pinagpawisan ako ng butil-butil sa noo. Noong mga oras na iyon, kalakbay, ay bumalik lang ang aking kamalayan nang ipitik ni Mang Amadeo ang daliri niya sa mukha ko. Kaya naman sabay na kami pumasok sa loob ng pamamahay ng aswang at doon nakita ko ang aking ama na nakahimlay sa isang papag na kawayan. Subalit pinigilan ako ng kasama kong albularyo at ayon rito hindi raw iyon ang tatay ko. Dahil sa sinabi ni Mang Amadeo, bigla namang bumilis ang pintig ng puso ko ng gabing iyon at bigla akong napatras ng sabuyan nito ng dala niyang asin ang nakita kong tao sa papag. Mas lalo pa akong nabigla na maging katawan iyon ng puno ng saging sabay sambit ng kasama kong albularyo ng, "Naroon sa silid na iyon ang tunay mong ama, Romano. Iuwi mo na si Tony at ako na ang bahala rito. Susunod na lang ako sa inyong pamamahay para gamutin ang iyong ama." Mariing utos at paliwanag ni Mang Amadeo. Sa pautay-utay na pamamaraan, ay naibalik ko rin ang aking ama sa aming pamamahay. Halos napansin ko rin na bumagsak ang katawan ng tatay ko. 3 araw pa lang ang nakalipas nang dalhin ko iyong kay Mang Tomas. Wala rin akong ideya kung ano ang gagawin ni Mang Amadeo sa albularyong aswang na iyon. Hindi ko alam kung ano ang tinatangan mong karunungan, Amadeo. At nagawa mong paralisahin ang buo kong katawan. Giit ni Mang Tomas. Hindi mo na malalaman yon, Tomas.
Dahil totodasin na kitang demonyo ka. Marami ka nang nabiktima sa baryong ito, kaya dapat ka na magpahinga para sa ikatatahimik ng lahat. Mariing tugon at paliwanag ni Mang Amadeo. Hindi naglaon ay inilibing ng buhay ni Mang Amadeo ang aswang na albularyo sa hukay na ginawa nito. Bukod pa riyan, pinabaunan pa nito ng mga buhay na salita ang aswang upang siguraduhin na hindi na iyon mabubuhay pa. Kasabay niyon, sinilaban rin ng matanda ang bahay ni Mang Tomas upang hindi na ito pamahayan ng ibang nilalang na nasa panig ng kaliwa. Binalikan rin ni Mang Amadeo ang lamayan na nakita namin at kinuusap ng masinsinan ang mga kamag-anak na namatay. Kasabay nito, ginamitan ng albularyo ng lihim na karunungan kung ano o sino ang kanilang pinaglalamayan. At ayon nga sa mga kaanak ng namatay, kay Mang Tomas raw nila huling dinala ang kanilang kamag-anak. Gayunpaman, bago pa nila iyon iuwi sa kanilang pamamahay, ay napalitan na raw ng aswang ng katawan ng saging ang kanilang kamag-anak ayon sa pahayag ng Mang Amadeo. Kung kaya naman nang bumalik sa pamamahay namin ng albularyo, ay kaagad itong nagsagawa ng isang ritual para sa tatay ko. Makalipas ang 2 araw ay gumaling si Itay Tony sa kulam at hindi barang gaya ng sinabi noon sa akin ni Mang Tomas. Magmula nga noon, doon na rin nanahan ang albularyong gala sa baryo namin sa pamamahay ni Mang Juanito. Bagaman nasaksihan ko ang bagsik ng Mang Amadeo sa larangan ng pagiging albularyo, may natutunan rin ako na hindi dapat natin ipagkatiwala sa ibang tao ang kaligtasan ng ating mga mahal sa buhay. Hanggang dito na lang po ang aking kwento, mga kalakbay. Maraming salamat.